Mute Okay. ka yata. Okay, so I guess I was off. All right. So again, good morning, good afternoon, good evening, everyone. I was off pala. Okay, so all right. So eto po yung ating pag-usapan ngayon, no? Ang ating pong Kapihan Live ngayon. We have been out for about a month, no? So we are back. We are live now and naka-mute yata ako kanina. So right now, I'm gonna greet everyone again. Kamusta po ang lahat? We are happy to be back. And pag-uusapan ho natin ngayon ay ang ating mga payo sa pangpinansyal. No? So sa ating pong mga nag-attend ng ating convention at sa ating mga napag-campaignan natin right after the convention, it is very, very good for us to continue po ang ating campaign by starting sa ating mga payo, no? Sa ating pong mga ipapamahagi, lalo na po yung sa mga ngayon pa lang na makakarinig po ng ating mga pangangampanya ukol sa pagkakapera, no? So makinig ho tayo sa ating mga payo at makinig ho tayo sa ating mga dapat gawin. So share po natin ang ating link, no, ng ating pong Kapihan Live ngayon, and let's begin with our greetings muna. Hello, Maria Cecilia. Back to you. Hello. Good evening po. Good morning po sa ating lahat. Good evening and good morning dyan sa iyo, Coach Ann. And once again, nandito na naman ako kasama nyo sa inyong pagla-live natin sa ating Kapihan Live today. And syempre, napakaganda ng araw ngayon dito sa Hong Kong. Medyo busy man kami today and very thankful pa rin. At we are all blessed. No? We are all blessed. And sana po ang lahat ay okay and makinig po tayo sa ating magiging topic today, no? And maganda po yung ating pag-uusapan and welcome back again sa atin dito sa Kapihan Live. So ngayon, mag-greetings muna po tayo, pero meron po tayong 4 na viewers pa as of now. So para po sa ating lahat ng mga viewers natin, share po natin ang ating mga link, no? And para mas marami po tayong ma-campaign today at matuto na naman sa ating kapihan, no? Okay, Coach Ann, back to you. Alright. Wala pa po tayong mga greetings. I think yung ating link was posted in my page, no, yung personal page ko. So let us share po yung ating Kapihan Live sa atin pong mga group chats natin, no? And then we will start sharing po para po makapagsimula tayo sa ating ngayong kapihan. Okay, so just give me a moment, no? Let us start muna our sharing. Just give me a moment. Paki-share nga sa kapihan yung ating batch. Okay. Alright, so for all of you po na nandyan ngayon sa ating kapihan, ilagay nyo lang po sa ating page, no, yung ating pong link ngayon. Okay. Hindi ko makuha. Right, just give me a moment. Napasok na ba, Maria Cecilia? Yes, Coach. Sinasend ko na yung ating link and videos. Okay. Alright. So just give us a moment po. Technical problem lang, no? Okay. So anyway, Maria Cecilia will send doon sa ating page po ng kapihan. No? So magsimula ho tayo sa ating pag-usapan ngayon since everyone can go back naman and replay ang ating video. Okay, so yung pag-uusapan ho natin ngayon ay ang ating mga pang-pinansyal na mga payo. No? Marami ho sa atin ang magsasabi na marami naman tayong mga nababasa, napapanood about videos, financial education, financial literacy, no? Marami tayong mga libro, marami tayong ma-follow na
mga financial advisors, no? Marami rin ho tayong mga leaders that are very, very good with what they do, no, sa ating mga advices. So, marami ho tayong mapapanood na ganito. Pero ang ating hong pag-usapan ay ikaw na nakikinig ngayon, ano nga ba ang iyong dapat gawin, no? Ikaw na nakikinig ngayon, ano nga ba ang ating pong dapat na pag-usapan at sisimulan? Ladies and gentlemen, ang ating pong financial education is a must for everyone. Lahat po tayo kailangan mag-aral, lahat po tayo kailangan nating intindihin kung paano magtrabaho si pera, no? Kailangan nating malaman ang ating fundamentals, ang ating pong fundamentals kahit sa math natin. Paano nga ba kumita si pera? Paano nga ba magpadami kay pera, no? Kasi lahat naman ho tayo nangangailangan ng pera. But the point po is that there's a lot of advices that you will hear from a lot of professionals, mga financial gurus natin, yung mga financial educators and advisors natin. Marami po tayong maririnig, no? Ang point po natin dito ay ano nga ba yung babagay sa'yo? Ano nga ba yung kakailanganin mo? Saan ka magsisimula? So for all of you that are listening now, ito po lang ang ating dapat na simulan. No? When you talk about financial education, when you hear about financial education, dapat po magsimula sa'yo. Dapat ho magsimula doon sa paano mo nga ba ginagastos ang pera mo? Paano mo nga ba pinapalabas, pinapapasok ang pera mo? Paano mo ginagastos basically? Saan ba napupunta ito? For you to understand and for you to make sure that it works for you, dapat ho, lahat ng gagawin mo ay babagay sa lahat ng pangangailangan mo. Magkakaiba po kasi tayo sa ating mga pangangailangan sa buhay. Magkakaiba po tayo sa ating mga gastusin sa buhay. So, therefore po, ang tamang pang-pinansyal sa bawat isa sa atin ay nagsisimula po doon sa personal financial advice. Ladies and gentlemen, we call that ang ating pong pagpapalago ng pera na meron ho tayong tinatawag na building of a strong financial foundation. You cannot have a good advice unless you do it personally. You can never have the best advice that will work for you unless that you apply it to yourself. So for example po, meron tayong marinig o meron tayong mabasa. Nakasaan doon, maganda palang mag-invest sa real estate. Maganda palang mag-invest sa stock market. Maganda palang mag-invest sa mga mutual funds. Maganda palang mag-invest sa cryptocurrencies. Maganda palang mag-invest sa iba't ibang mga businesses. Alam niyo po, lahat yan ay may pagpapadoble o pagpaparami ng pera. No? Lahat po yan ay tama. Pero, nararapat ba sa'yo? Yun ho ang tanong doon eh. Lahat po ng pagpapalago ng pera, tinatawag ho nating tama yan. No? Wala hong mali dyan. Basta legal ang pagpapalago mo ng pera, tama yan. No? Pero ang tanong po natin, nararapat ba sa'yo? No? Sa pangangailangan mo, sa sitwasyon mo. So, ladies and gentlemen, this is the topic today. Our financial advice must heed to our personal needs. Dapat ho, binabagayan ang ating pangangailangan doon sa ating advices na makukuha. Yung tamang payo ay dapat nararapat na aangkop sa pangangailangan mo. Yan ho ang ating isa-isahin ngayon. No? Ano nga ba ang tama na mga payo? Ano nga ba ang nararapat na payo? So, I will encourage everyone, isend ho natin ang link because I will answer the questions of people that would say or challenge us. Sabihin nila,
O, nag-invest ako, bakit hindi ako kumita? O, ito ang ginawa ko, bakit medyo hindi yata nag-work? O baka meron silang question sa atin, ano nga ba ang dapat kong simulan? No? So, send ho natin ang ating link, no? And then we will go from there. Right? So, let's greet muna whoever's already in our page right now. All right. So thank you, Coach Ann, no, for that. And greet po muna natin yung ating mga suki, ang ating suki dito sa ating Kapihan Live. From Ran Doblada, hello to Katrina Doblada and Ryan Doblada, and also to Preciosa Saques. Happy Kapihan watching po para sa inyong lahat, no, sa ating mga nag-greet today. From Marilyn C. Oliva Luz, hello to Nene ko. Radiant Jimenez Dahon, watch kayo dito para mas marami pa tayong matutunan. And from Miss Rosalie Efundo, hello to Miss Lilibet Palma, Edita Francisco Canoy, and happy watching to Miss Catherine Cruz Asis, hello sis. And from Miss Rosalie Efundo, hello to Ciros Nogmat, and from Sir Ramilio Soriano, hello Sir Ramil, hello to Ivan Anthony M. Libre. And from Miss Mercy Costales, hello to Brendo Napalia Basa, and to Jasmine Escoto, and Miss Elisa de la Cruz, and also hello to Edna Cabagua, Keital Ann Linas Arasiento Rizare, Carlita Esguera, and Romelo Palia from Miss Mercy Costales. And from Sir Ramilio Soriano din, again, hello to Reyes Abaya, and to Marlon Bacaro, and to Reindolph Soriano, hello po sa inyong lahat. And from Ma'am Gemma Domingo, good evening Coach Ann and Coach Cecilia, happy Kapihan everyone. Nasa bus pa kami galing sa mission sa Tansa, Cavite. Ingat po kayo dyan, and magandang gabi po sa inyo dyan, Ma'am Gemma Domingo. And from Mercy Costales, hello to Nunez Regina Marie, to Sir Herlante, Shell Nieva, Joy Ortega, Asel Tolentino Faronda, and from Sir Ramilio Soriano again, hello to Joel Pulian, and from Sir Ran Doblada, hello to Abby Placinte, and from Ran Doblada, hello to Alea Sim, and happy watching to Ma'am Susan Pungan Viernes, sa ating nandyan sa Italy natin. Magandang gabi po, magandang umaga sa inyo dyan. And from Mercy Costales, hello to GGT Piedad, Burnson Sunburn, Lizar Els, Vicky Vertudazo Hamil, Jubel Vertudazo Jamil. So hello po sa inyong lahat. From Sir Rando Blada, hello to Ami De La Paz Lopez and Angeline Dote. And from Riziel Tolentino, hello to hello ma'am. Hindi ko maintindihan, hello niya yung kanyang sarili, no? From Mr. Dan Doblada again, hello to Angie Belen, and from also to Aprilyn Santiago, and from Sir Ramilio again, hello to Remedios Francisco. From Ma'am Susan Viernes, happy Kapihan Live, watching from Venice. Sorry, mali pala yung aking kaninang sinabi. And from Ma'am Maria Santia Arboleda, hello to Coach Ann, hello daw po sa iyo. And from Sir Albert Di Paula Quarimit, hello to Troy T. Navarro. And from Sir Ran Doblada, hello to Bobby F. Ferrer and Cherry Solina, and to Christian Onyok Celones. So hello po sa inyong lahat. Keep on watching lang po and mag-learn po tayo. That's all po muna. Coach, back to you. All right, okay. Mga kabarkada, Santia, kamusta naman dyan? Ngayon ko lang yata nakita na nanood ka sa akin. All right, so again, ang atin hong pag-usapan ngayon ay ang ating po mga payo, no? Mga payo po pagdating sa pang-pinansyal. So let us continue, no? Let's share yung link natin, and of course I'm going to answer the questions again. So doon po tayo sa magsimula or mag-usapan natin ang ating solid financial foundation. So when we talk about financial advice, again, when we talk about this,
it's always good to start with the basics, no? It's always good to start with the fundamentals. So, when we talk about fundamentals, of course, meron no tayong tinatawag na yung ating pong pagpapalago ng pera, meron tayong tamang proseso, no? Meron tayong tamang proseso na dapat sinusunod. So, let's start there. Ano ba yung proseso na ito? Ito po yung ating building of a strong financial foundation, no? Must start from the ground up. Meaning po, kung halimbawa ikaw ay magpapagawa ka ho ng bahay, no? Magpapagawa ka ng bahay, hindi ka ho siguro nagsisimula sa bubong. Nagsisimula ka po doon sa paghuhukay, no? Babaon mo muna ang iyong pundasyon, saka tatayo po ang iyong mga poste, saka uupo ang biga, saka uupo ang iyong bubong, di ba? So, ang tamang proseso po para matibay ang bahay mo, yung tamang hahawak nito na kayang hawakan ang buong bigat ng bahay mo. Tamang pundasyon. So pagdating po sa pagkakapera, ganun din po ang dapat nating logic, no? You need to have a solid financial foundation to make sure na hindi ho gigewang-gewang ang bahay mo pag medyo may dumadaan na bagyo, no? So pagkakapera po, pag medyo may mga biglaan kang gastusin, hindi inaasahan, ang iyong bahay ng pagkakapera, pwede hong gumewang-gewang yan, no? Kasi iisipin ng bahay mo na, nako, hindi ko ina-anticipate ang malaking gastusin mo. So, ngayon, ang iyong budget, maiiba. Medyo pwedeng gumuho ang iyong bahay pera, no? So, pag sinabi ho nating pagpapalago ng may tamang pundasyon, doon ho tayo nagsisimula sa pundasyon, di ba? So ano ba ang ating tinatawag na pundasyon muna? Pag sinabi ho nating pundasyon, no? Tinatawag ho natin itong yung ating pangsarili mo ng proteksyon. Tinatawag ho natin itong pangsarili natin na tinatawag nating eto ho ang ating pong what do you call this? Sariling pangangailangan, no? So doon po tayo magsimula sa proteksyon sa buhay, proteksyon sa ating kalusugan, at proteksyon ng ating disability. Unahin ho natin 'yan, no? Dahil kung ikaw ho ay may mga tinatawag na yung ating pong mga responsibilidad, kailangan ikaw ho ang uunahin nating proteksyonan. I'm gonna give you a perfect example. Ang ating pong mga breadwinners, no? Sila ho ang kumikita ng pera. Sila ho ang nagpapasok ng pera sa mga bahay, sa mga tahanan, na yan ho ang ating gagastusin, no? So, ibig sabihin po, pag sila ay nagkasakit, sila ho ay nagkaroon ng disability na hindi na makapagtrabaho, o kaya sila ho ay kinuha bigla ni Lord. Wala sa plano. Kinuha ng maaga. Masyadong mabait, no? Kaya kinuha ng maaga ni Lord. So, ibig sabihin po, yung pumapasok na pera, mahihinto. Paano ngayon mabubuhay ang umaasa sa Kanya? So, sinasabi ho natin na kung tayo ay may mga inakong responsibilidad, dapat ho, ikaw ang uunahing poprotektahan. Yun ho ang ating unang-unang pundasyon, no? Kailangan may protection ka. So, sinasabi ho natin na dapat tayong lahat ay meron pong uunahin na life insurance. Pangalawa, healthcare, no? Yung tipong long-term care, not just the short-term, kasi ang titingnan mo dyan, panghabang buhay yan, no? Until kuling ka ni Lord, dapat ho, protektado ka. Hindi yung kung kailan ka lang may trabaho, dun ka lang protektado. And then yung pang-disability for the rest of your life, because you don't know what could happen any time of the day, any time of the month, any time of the year. Anything can happen. Na lumabas ka lang ng bahay mo, nadulas ka, nabalian ka, hindi ka na ngayon makapagtrabaho. So ano ang mangyayari, di ba?
So dapat ho, tayo ay protektado sa lahat ng ito. Ladies and gentlemen, there's a lot of people that would always say, gastos lang yan, no? Insurances are gastos lang. Uunahin ko pa ba yan? Marami akong mga ibang gastusin. Kailangan kong kumain. Kailangan kong pakainin ng pamilya ko. Bakit ko uunahin yan? Ang sagot ko po, exactly. No? Dahil kailangan mong pakainin ng pamilya mo, dapat proteksyonan mo ang inuuwi mong pera. Kasi wala ka pang sapat na ipon eh. Kung may sapat ka na naipon, hindi mo na kailangang kumuha pa ng insurance. Kasi yung sapat mo na ipon, pag kinuha ka ni Lord, o pag nagkasakit ka, o pag na-disable ka, yung iyong naitabi na, yun po ang magpupuno sa lahat ng responsibilidad mo. Pero kung wala ka pang naipon, dapat ho, meron kang tinatawag na proteksyon. Ladies and gentlemen, protection is not for everyone for the rest of your life. But the thing is, it depends on how you look at it. Alam niyo po, kahit nga mga mayayaman na may naipon na, meron pa rin ho silang proteksyon. Meron silang mga life insurances. Dito po sa Amerika, even if you earn well, they still get life insurances. They still get property insurances. They still get business insurances. Why? Because now, insurances have evolved. Alam niyo po, ang mga insurances ngayon, may kasama na po na parang nakapackage na mga investments. You can look at it as an advantage, as an investment that you can also start saving while you are protecting yourself. Even with the healthcare, ang ating po mga long-term care ngayon also includes tinatawag nating pagpapalago ng pera. Yes, it is not enough, no? Hindi ganun kalakihan 'yan dahil pangmaliit lang yung mga ang iyong makukuha na plans. So, maliit lang din ang iyong mapapalago, no? But it is a start. So ladies and gentlemen, this is what we call na stepping stone. Doon ka magsimula. Proteksyon muna. At huwag mong ismulin yan. Dahil napakarami na po ang nag-evolve na mga protections ngayon that all of us needs to learn. Don't shy away from it because all of these different options for us can be good to you depending on what you need. Right? Kasunod naman po dyan ay ating tinatawag po na ang ating emergency fund. No? Well, actually, hindi lang emergency fund. Pagbabawas muna ng utang. No? Pagbabawas muna ng gastusin. Yun muna. Kasi marami po sa atin na yung atin po mga utang, mga interest nito, ay mas malaki pa po kesa doon sa pwedeng kinita ng perang ininvest mo. So, para masigurado natin na hindi tayo nalulugi, magbawas muna tayo ng gastusin, no? At magbayad tayo ng mga utang para ho medyo hindi tayo malulugi pag tayo ho ay nag-i-invest. Right? Pagkatapos po niyan, saka ho papasok ang emergency fund. Saka po papasok yung ating tinatawag na meron tayong mahuhugot pag may bigla ang gastusin. Hindi yung nagkaroon ka na ng business kaagad. Nagkaroon ka na ng investment kaagad. Pero nung may bigla ang gastusin, may ipapaayos sa bahay, may nagkasakit, may mga bigla ang bayarin, huhugutin mo ang kaisa-isa mo lang na investment kasi kailangan mo ng pera na panggastos. No? So anong nangyari doon? Hindi yun investment. Nalugi ka kasi nilabas mo kagad ang ininvest mo. Kumbaga, sa business po namumuhunan ka pa lang, ngayon kinailangan mong kunin, bawiin ang pinuhunan mo kasi may gagastusin ka. So, sinasabi ho natin, bago ka mamuhunan, mag-emergency fund ka muna para pag may bigla ang gastusin, doon ka po huhugot, hindi yung puhunan mo ang huhugutin mo. No? Pagkatapos po nito, saka ho papasok ang ating pag-i-invest. All of us needs to invest. You just need to learn ano yung magiging forte mo. Kung ikaw ho ang tipong taong magaling mag-business ka as your investment.
Kung ikaw ho yung tipong tao na ang gusto mo ay inaalam mo yung sa mga stock markets at nagbabantay ka kung ano ang mga nangyayari sa buong mundo, then you would know where, what to buy, when to sell. You go in the stock market. If you're the type of person na gusto mo may ibang nagmamanage sa'yo na professional, abay magpunta ka sa mga mutual funds. Kung ikaw ho ay ang alam mo ay yung mga bumibili ng mga propiedad, magbibuild ka doon at ibebenta mo. O kaya, bibili ka ng propiedad, pasa-pasa, bilhin mo dito, lalago ng konti, benta mo na, kumita ka na. That's real estate. You can also go there. Or you can just do a lot of businesses, whether anumang trade yan, just go into the businesses. So ladies and gentlemen, lahat ho tayo kailangan gawin ito. Pero hindi lahat ay handa na po dito. Doon ho pumapasok. Ang tamang payo ay dapat inuuna ho ang personal na pangangailangan. Ano ba ang iyong sitwasyon ngayon? Paano mo ba ginagastos ang pera? Ano nga ba ang pangangailangan mo? Kailan mo nga ba kailangan ang perang yan? No? So doon po natin sinasabing dapat meron tayong solid financial foundation. Ladies and gentlemen, I encourage you to share the link again. No? I know we have a challenge sa atin pong link sharing ngayon, but just keep on sharing po ang link. I will find a way to kung meron tayong limit sa ating link, but you can also share yung ating pong video after. You can replay it. Alright? So back to you muna, Miss Maria Cecilia. Alright, so thank you, Coach Ann. So ngayon, mag-greetings muna po tayo. Medyo limit ang ating viewers today. Medyo nahirapan silang makapasok sa ating link. So again, greetings muna po tayo from Sir Rando Blada again. Hello to Dan Edward Palsguera Romero and to Miss Delia Jersey Ortiz and Dolores Reyes. Hello to Drew Talantido, salamat. And to Eladio Mayo, Elizabeth. And also hello from Miss Nora Araujo. Blessed evening po, Coach Ann. And from Sir Rando Blada again, hello to Emerald Bacolod. Hello also to Faye Amil Beroya and to Miss Gemma Miral. And hello also to Gerardo De Castro and to Helen Garcia, Henry Marco, Helen Paz de Asis, Janet Galindo Vercasa. And hello also to Rain Ivan Reyes, Lenny Mantec from Pinky Brazuela. And from Rando Blada again, hello to Janeline Doblada, to Jess at Eunice, and also hello to Eileen Aihin Agag, to Lani Araujo, Rebecca Tabinas, Ibayan, watch po kayo ng Kapihan Live for more learning from Nora Araujo, and also to June Tolentino from Rando Blada, hello po, and happy watching po kay Miss Cristina Modelo, no? Hello, sis. Happy watching. Happy Kapihan Live. And good evening, everyone. Happy learning to all. And from Rando Blada, hello to Vicky Rayos and to Veronica Gonzalez, to Trof K. Habibi Habibo, hello po from Rando Blada. And from Nora Araujo, hello to Jocelyn Texon, Vega and Nora Villanueva, Rosalyn Lunzaga Ramos, and also from Joyce Lynn, hello to Megs Bax, Duhay, Candy Eyes, and hello also to Syra Vivar from Rando Blada, and from Sis Christina, hello to Sis Casel, please watch. Hello to Piliado Ram from Rando Blada, and also to Rowena Gonzalez, Ricky Guno, and Prime B. Morados. And hello also to Destor Maharlika Pepito and Michael Acevedo. And also hello to Mercy Montemor, Mercader Caniete Marilu, M. Day Ecuro. Hello to also to Mary Rose Santos, Marky Dadiel Gonzalez from Rando Blada. And also hello to Queen Pak,
Pedslin, as Jesusa, Andrin Galiebo, Bakiran, and Christian Packing from Richin Packing. Hello also to Lani Baredo from Rando Blada. And hello also to Marilu Tulogan Mamaril and Lurima from Richin Packing. And hello Ate Juday, happy watching. Happy live sa iyo dyan. And from Regine Packing, hello to Richie Faith, Viloria Garcia Valdez, from Ate Juday Almendra. Good evening everyone. Kapihan live na po. Coach Ann and Coach Cecilia. Hello ate. And from Rosalinda Mabini. Hello. Alin Escobil, Jean Cruz, Princess Aubrey, Aubrey Man Lorely, and Legaspi Mananghaya. Hello, Rosalinda Mabini, sabi ko sa iyo, shout out kita kahit walang merienda kanina. Hello to Ruel M. Esquadra. Hello to Maylin Managbanag Fumar, attend karon. And from Nora Araujo, hello to Maria Ana Panganiban, Al Jerome Miller. And hello to Micaela and PJ Vidal from Jocelyn Rivera. And hello also to Romel Olagisco from Joyce Lynn. Hello to Marilu Salaysay, Rosana Satur Roda, Andea Fontanilla, Alays Lynn Aranca from Rosalinda Mabini. Ang hirap sa ng mga pangalan. Hello to, good afternoon everyone, watching from Kingdom of Bahrain, from William Ayangko. Hello po dyan sa Bahrain. And from Rosalinda Mabini, hello to Tots Natsep me. Ang hirap basahin. Hello to Angel Rose from Modelo Marcos Cristina. And hello to Melanie Zabala from Regina Cupio Lazada. And hello also to Ann Jules, Ann Garcilva, Amarillo Maricel, Baby Ann Condino, and Ana Lee from Rosalinda Mabini. Hello to Mayflor Babaran Gaputan from Mercy Tumbali, and also hello to Ren Costales. And hello po from Marisa de los Arenas, and hello to Miss Emily T. Alcantara. Happy watching. Hello to Sophie Tuliao Narag from Mercy Tumbali, and from Miss Marisa de Leon Arenas, hello to Mark Angelo Dizons. And from Mercy Tumbali again, hello to Talia Torres. And hello to Dizon Mail and Ma'am Lilian E. Morales from Marisa de Leon Arenas. And hello to Beverly Valio Binoya Maikle. And hello to Penny Caballero, Marites Gundran, and R. Viado from Marisa de Leon Arenas. Hello to Isa, and shout out to Team Influencer from Kingdom of Bahrain. Let's watch Kapihan live from William Ayangko. So, yan po ang ating mga greetings. So, send pa rin po natin ang ating link, no? Try natin i-send para makapasok yung iba. Kahit yung ibang sinasandan po natin, hindi sila makapasok. At try sending pa rin po natin, ano? And yan po muna ang ating greetings. So, based doon sa mga na-discuss mo, Coach, kanina sa ating Solid Financial Foundation, most of us, no, lalo na po, yun dun sa iba na hindi talaga natin pa nasisharean about sa ating financial literacy. So, napakaraming mga tao na doon sila nagsisimula. So, akala nila ayun na yung tama na simula, no? Basta may pera, and naglalagay lang sila ng investment to earn, just to earn, no? Without considering kung yun ba yung kailangan na nila, yung pangangailangan na nila. So ano yung pwede natin, Coach, mabigay na advice, especially doon sa nagsisimula agad sila sa mga investing, lalo na doon sa mga hype, yung mga interest na akala nila talaga is magigain yung kanilang investment. Mostly, yan po yung mga karamihan at kadalasan talaga doon sila nag-start. Yes, so very good question, no? So sa atin pong mga nakakausap, sa atin pong mga pinangangampanyahan, no? So nandiyan naman po yung kanilang mga kagustuhan na gusto nilang
magpalago ng kanilang mga pera, mga pinaghirapang kitain na pera. Nandiyan din po yung kagustuhan ng karamihan po na magkaroon ng mga businesses, no, na ito ay lalaki ang business na yan. The thing po is that siguro ho ang laging pagkakamali kasi ng lahat ay yung manggaya tayo or maniwala lang tayo doon sa mga medyo nag-share sa atin na hindi ho natin pinag-aaralan. Okay? Yun ho ang unang-una na dapat nating isipin. Lahat ho tayo ay may gustong magkapera. Lahat ho tayo ay nangangarap ng magkaroon ng magandang kinabukasan. No? Ganon din sa ating mga mahal sa buhay. But the point po ay tingnan ho natin ang lahat ng ating gagawin na dapat may pinag-aaralan tayo. Dapat ho, doon tayo magsimula eh. It is the same as tayong karamihan, no, ay pinag-aral muna para tayo ho ay makamit natin ang isang propesyon na hinangad mo. No? Example, gusto mong maging doktor. You don't just wake up one day and say that, oh, doktor na ako. Di ba po? Hindi. Gusto mong maging doktor, abay napakahaba ho ng ating pag-aaral. It is not just up to college, meron ka pang kasunod pa, no? And then you have the yung magpa-practice ka pa before you actually take your exams and all of that. And then they go to specialization and there's a lot more learning. Even if you're already licensed doctor, you even have to keep on learning to earn your license na mare-renew mo. Kailangan you keep on advancing on the learnings of what's going on every single year so that you can renew your license. This is the regulation na sinasabi sa lahat ng ating profession natin para po masiguradong tama ang ginagawa ng mga doktor, no? Kasi binibigay mo ang buhay mo sa kanila na sila yung maggagamot sa iyo. So dapat lahat ng mga panggamot na solusyon o treatment, they would know, di ba? So ano ho ang background noon? Nag-aral sila. Pinag-aaralan nila. Hindi humihinto sa isang basahan lang. No? Hindi humihinto sa hinangad lang niya maging doktor. Pinag-aaralan niya continuously. The same with being a lawyer. The same with being an engineer, an architect, or all the other professions. Ladies and gentlemen, pag tiningnan mo po kung saan nagsisimula yan, aral muna, di ba? So, para po sa karamihan, ito ho ang ating minimiss eh. Ito ho yung ating siniskip natin. Iniisip mo na, magaling naman akong kumita ng pera eh. Ba't kailangan ko pang pag-aralan? Well, I'm gonna correct that one. Magaling kang kumita ng pera. Pero hindi mo alam paano padamihin ang kinita mong pera. Tandaan niyo po ha, ang pinag-uusapan natin dito ay kung paano magpalago ng perang hawak mo na. Hindi yung paano mo kikitain ito. Lato tayo, lalo na mga Pilipino, napakagaling kumita ng pera. Madiskarte po yan eh. Mga Pilipino, madiskarte po. Kahit saang bansa mo dalhin, madiskarte niyan. But the point is, you know how to earn the money. But when the money gets to your palad o sa bulsa mo, anong gagawin mo dyan? Kasi hindi po lahat ng oras, lahat ng panahon ay nandyan sa'yo. Tandaan mo po, ang ating buhay dito sa mundo, wala pong kasiguraduhan kung hanggang kailan. Wala pong kasiguraduhan na bukas gigising ka pa ulit para kumita ulit ng pera. Walang kasiguraduhan na bukas, healthy ka pa para kumita ulit ng pera. So ang sinasabi ho natin, pag-aralan mo kung paano magtrabaho din ang perang kinita mo. Kasabay mo,
habang ikaw ay nagtatrabaho, habang ikaw ay kumikita ng pera. Dito po tayo nagkakamali. Marami sa atin ang nagsasabing wala akong oras para mag-aral kung paano kumita si pera. Busy ako eh. Nagtatrabaho ako, nagchichismis ako, kung ano-ano ang ginagawa ko. Wala akong oras dyan na mag-aral pa ako. Wala akong oras makinig sa mga trainings ninyo. Wala akong oras na makinig doon sa mga inyong mga training na binibigay, whether it is online or whatever it is. I even doubt what you are teaching me will help me. Yan ho ang lagi nating nasa isip. No? But again, we do not stop even though we go out there campaigning and there's a lot of people na negatibo. We don't stop. Why? Because the people who continues to campaign, the people who continues to tell to everyone na pag-aralan mo, no? Mag-attend ka ng trainings, mag-enroll ka sa mga eskwelahan, tulad ni IMG, tulad ni International Marketing Group. Hindi tayo humihinto. Bakit ho? Kasi alam natin, yan ang nakatulong sa atin. Kaya ho tayo nagchichismis sa iba na pag-aralan mo. Kasi yan ang nakatulong sa akin eh. Alam ko makakatulong din sa'yo. Bigyan mo lang ng oras. No? I'm going to give you a perfect example po. One of my friends are here na nag-message po. No? Nag-greet niya ako. I don't know if she's still on. But one of my friends is here. Alam niyo po, sasabihin ko na, matagal ko na hong binigyan ng libro yan. Okay? Matagal ko na hong binigyan ng libro yan. Years ago, binigyan ko ng libro. Yung libro, ni hindi man lang nabuksan. Yung sumunod kaming nagkita, ang sagot niya sa akin, busy kasi ako eh. Pwede bang ikwento mo na lang sa akin kung anong nakalagay dyan sa librong yan? Wala akong oras dyan. Pero ano ang sinasabi niya? Gusto pa rin niyang marinig sa akin. What it means is nandyan po yung kagustuhan, hindi lang natututukan na bigyan ng oras. I am not saying that my friend refuses to listen to me. All I'm saying is she does not have the time or put a real time for it na i-prioritize niya. Pero nandyan pa rin po yung kanyang kagustuhan na matutunan ano ang gagawin niya sa perang kinikita niya. She's very, very good in earning money. But she just does not have the time to learn. Ano ho ang magiging problema? Ang magiging problema ay yung kakahintay mo, pwede pong milyon-milyon nang nawawala sa'yo. Yung kakapalipas-lipas mo ng oras dahil busy kang magtrabaho, busy ka sa pamilya mo, busy ka sa lahat ng gusto mong gawin, nakakalimutan mo. Alam niyo po, math does not lie. Ang edad mo, kada araw, kada linggo, kada buwan, kada taon, tumatanda na tayo. And you, my friend, may 1 taon kang matanda sa akin. So nauuna na kayo sa akin. So dapat pinag-aaralan ang ating pong math. No? Pinag-aaralan how to accumulate the money. How does money work? So, when someone tells us, ano ba ang mga pagkakamali ko? Bakit hindi ako nakakapagpalago ng pera? Gusto ko naman eh. Marami sa atin ang nagsasabing, oh, nag-join ako kay IMG. Bakit hindi dumoble ang pera ko? E ang tanong ko sa'yo, ano bang ginawa mo? Nag-aral ka, nakinig ka one time, after that, anong ginawa mo? Ito mo, pati aso ko, nagagalit po. But the point po sa akin is that I will tell you, no? Start with the learning. Start with the wanting to really commit on what are your decisions for it. Okay? Bibigay ko muna kay Cecilia habang nagsasalita ko ang aso ko. Alright? Okay, thank you for that, Coach, sa ating napakahabang sagot sa ating katanungan. Sana po ay may natutunan tayo doon sa
sagot ni Coach dun sa kauna-unahan nating tanong. Sa sobrang haba ay sobrang dami nating learning, no? And for that, mag-greet muna po tayo sa ating mga viewers. From Mercy Costales, hello to Shirley E. Reyes, Richard and Sico, and Siso. And hello to Len Davis from Mercy Tumbali. And good morning po sa lahat from Marisa De Leon Arenas. And from Mercy Tumbali again, hello to Chevy Jael Tumbali. Alam Kilang. And from Rosalinda Mabini, shout out to our team Rise Up and Shine under Coach Madeline Mate. Hello po sa inyong lahat dyan. And hello to Len Modelo Caracas from Modelo Marcos Cristina. And shout out po kay Raymar Mangulabnan, Joseph Lagman, Sheridan Magat, Maylin Francia from Pampanga, from Richelle Tolentino. And hello to Rosie Kiko from Modelo Marcos Cristina. And hello to Amalia Malima Tipudan, watching from France. And hello to Mamio Vaimyolanda, she's watching Kapihan Live now. And hello to Nora Ferrer Taginod from Mercy Tumbali. Hello to Madeline Taginod from Mercy Tumbali. And yes, sabi ni Ma'am Maria Teresa Dingo, tama po. Sabi niya doon sa iyong mga na-discuss, Coach. And hello to Maria Teresa Dingo. Good day po. And from Modelo Marcos Cristina, hello to Bel Aga. And from Modelo Marcos Cristina, hello to Jackie Torio Rosete and Louie Manuba Ola. Hello also to Ami Katipon and Joan Pasquito, Joan Segismundo from Cristina Modelo Marcos Cristina. Bakit binabaliktad mo kasi pangalan mo? Ang hirap basahin. Hello to June Marie, hello to Sir Eric Lencher from June Marie Mancha Labalan. And from Maria Teresa Dingo, hello to Karen Gabaw Rapsing. And hello sa aking mabait at magandang pay-shop dito si I am Janitz Eileen. Hello, mabutit nanonood ka. From Maria Teresa Dingo, hello to Venus DG. And yes, good evening Coach Cecil and Coach Ann. Good evening everyone. Happy learning. Nitz Eileen. Manood ka lang dyan. So, para marami kang matutunan at maintindihan mo ang ating solid financial foundation. And hello to Troy Navarro from Albert de la Paula Kerimit. And hello to Lum Codes from Modelo Marcos Cristina. So that's all po, Coach. And back to you. All right. Okay. So naputol po ako kanina, no, sa aking mahaba daw na aking sagot, which is wala ko tayong choice, no? Kasi pagdating ho kasi sa pang-pinansyal, kailangan po nating bigyan ng tinatawag ho natin na mga iba't ibang solution for that, which we need to give an example where you're standing. Alam niyo po, pagdating ho kasi sa pang-pinansyal, marami ho kasing mga negatibong tao. Hindi naman ho natin sila masisisi dahil marami na po ang napasok, no? Marami ho ang mga kumpanya na nagpapanggap na makakatulong daw sa kanila. Marami hong mga individual na talaga namang ang kanilang pakay lamang manloko. Nandoon na po tayo, no? Marami ho talagang taong ganyan. Pero ang sagot lang po kasi lagi natin diyan ay mas lalo hong dapat natin pag-aralan. Yan ho ang sagot sa kahit na anong pagkakamali. Matuto ka, pag-aralan mo mabuti. Pag napasok ka na, mas lalo mong pag-aralan para hindi ka na mapasok ulit. Di ba? Kumbaga, ikaw ho ay nagluluto. May nagawa ka, nahawakan mo, napasok ka, mainit yun. Alam mo nang mainit, uulitin mo pa ba? Di ba? Alam mo nang mainit, hahawakan mo pa ba? Di ba hindi? Natuto ka na na mainit pala yun. So maghahanap ka ngayon ng ibang paraan kung anong pwede mong gamitin na panghawak para hindi ka mapasok. Di ba?
pag-aaralan mo kung paano hindi ka mapasok. So, ganun din po sa pang-pinansyal. Bakit ho? Kasi hindi pa pwedeng wala kang gawin eh. Kahit napasok ka na, alam mo po, bukas, gutom ka pa rin. Kailangan mo pa rin mag-aral, kailangan mo pa rin gawan ng paraan kung ano ang pwede mong gawin para kumita ka pa rin. Ladies and gentlemen, marami po sa atin ang napaso na, na-scam na, naloko na, nawala na ang lahat ng pinaghirapan. Pero anong gagawin mo? Hindi ka na ba magta-try ulit? Hindi ka na ba gustuhin kumita ulit? Hahawakan mo na lang ba ang perang kinita mo dahil takot ka na mag-invest? Alam mo na po na eksaktong hawak mo na pera, kahit hindi mo ginagastos, hawak mo lang yan ho ay nababawasan ng nababawasan ng nababawasan kahit hawak mong buong buo ang pera mo. Bakit? Dahil po sa inflation eh. Pataas ng pataas ng pataas ang bilihin. Ang sinisweldo mo, ang kinikita mo o ang hawak mong pera, pareho pa rin. Pero yung mga bilihin mo, yung mga pangangailangan mo araw-araw, pataas ng pataas ng pataas. Ibig sabihin po, would you rather na yung hawak mo na pera, sigurado ng lugi ka, yun at yun pa rin ang gagawin mo? Or would you rather na may pagkakataon kang mabawi mo ang lahat ng nalugi mo? Kailangan lang may kasabay na pag-aaral. Kailangan lang, para hindi ka na maloko, intindihin mo, paano ba magpalago ng pera? Paano ba magtrabaho si pera? Ang problema po, walang pasensya. Di ba? Ang mga tao, walang oras para mag-aral dyan. So, whoever that shared to you this video, pasalamatan mo na. Alam niyo po, yung nag-share na tao na yan, ang pakay lang po niya is para matulungan ka. Maturuan ka kung paano ho tamang hawakan ang perang pangangailangan mo. Yung mga kakailanganin mo pa. Ladies and gentlemen, this is what IMG is about. It is not about selling a product that you do not need. It is not about recruiting people. It is about making sure that you understand exactly what you need. That you understand what to do with the money na pinaghirapan mo. Para hindi ka na ma-scam ulit. Alam niyo po, yung librong sinishare natin, yung libro po na wala sa tabi ko ngayon, baka si Maria Cecilia, meron siyang hawak na libro dyan, pero wala ako sa tabi ko. Pero yung libro po na sinishare natin does not tell or does not share any company. It does not share any product. It does not tell you na, oh, bumili ka ng ganito, bumili ka ng ganyan. Hindi po. Ang librong sinishare natin is the fundamentals, the concepts, the sikreto sa pang-pinansyal. Yun lang po ang naman ng libro na yan. Pero pinahihiram natin, pinamimigay natin, pinangre-regalo natin, at nagbo-book study pa tayo. That is the power of IMG. That is the source of why IMG, International Marketing Group, has been abundantly blessed, no? Dahil po sa ating bukal sa loob nating tumulong sa ibang tao. Bukal sa loob nating ipamahagi sa iba. Dahil nakatulong sa amin, gusto rin namin na ikaw matulungan ka din. Pero hindi ho ibig sabihin na kami lahat ang gagawa para sa iyo. Hindi ho eh. Kailangan may gawin ka. Magsimula ka muna sa pag-aaral para hindi ka na ma-scam. One example of talking about scam, no? Kung ikaw ho ay nakarinig na nito, mag-invest ka sa akin, no? Mag-invest ka sa kumpanya namin. Sa maikling oras, doble na kagad ang pera mo. Mag-invest ka ng 50,000 pesos, mag-invest ka ng 100,000 pesos, mag-invest ka ng 5,000 pesos, 1,000 pesos. Next week, doble na yan. In 3 months, doble na yan.
Minsan nga po, sasabihin pa nila, o ilang linggo lang, doble na yan. O baka mas lagpas pa sa doble. 150%. Ano ho ang karamihan na sagot? Yung kung ang kaibigan mo ang nagsabi nito, paniniwalaan mo lang ang kaibigan mo, sasabihin mo, o magkano? Kailan ko makukuha ang kita ko? Yun lang ho ang typical na sagot eh. Pag sinabi na, o magbenta ka ng mga ganito, no? Dodoble ka agad, ang lalaki ng kita namin dito. Magbenta ka ng ganito. Or gumawa ka ng ganito, whatever it is. The point po natin dito is, it is not about yung tinatawag natin na, oh, paano lang kumita ang pera. The point po natin is, paano niya pakikitain ang pera? Paano niya dudoblahin ang pera? Kasi po, kung hindi siya nagkikwento sa'yo, hindi siya nag-explain sa'yo, paano niya dudoblahin ang perang ini-invest mo sa maikling oras, ibig sabihin, hindi po totoo yun. Kasi tingnan niyo po ito, kung si bangko na ang trabaho niya, ang business niya ay pera, siya po ay nagpapautang para kumita siya ng pera, kahit mga 7-8%, papatusin niya na magpapautang siya ng pera. Tapos, yung kaharap mo, kaya palang kumita ng 100%, 150% sa maikling oras lang, legal daw na pwedeng kumita ng pera, di dapat po si bangko nakapila sa kanya. Lahat ng mga organisasyon, lahat ng mga pangpinansyal na mga kumpanya ay nakapila na sa kanya. Kaya niya palang pakitain ng pera ng mga milyon-milyon, pwede niyang pakita ng 150% or 100% sa maikling oras Bakit hindi? Kasi po, illegal ang ginagawa niya. Ang sinasabi po natin dito, paano mo gagawing palaguin ang pera mo sa tamang pagpapalago, sa legal na pagpapalago. Lahat naman ho tayo gusto nating dumami ang pera. Pero siguraduhin mong hindi utang ang ginagawa. Kasi po pag sinabi nila sa'yo, padadamihin ko ang pera mo pero hindi niya ine-explain kung paano, ang sinasabi niya po, uutang ako sa'yo at babayaran kita ng doble. Sa maikling panahon, babayaran kita ng doble. Hindi ka ho nag-i-invest, hindi ka ho naggumagawa ng isang kumpanya, siya ho ay nangungutang sa'yo. Siya ang naggagarantiya na babayaran ka niya ng madami. Hindi ho investment yan. Nagpautang ka. Ang tanong doon, mababayaran ka ba talaga? O mangungutang lang din siya sa iba para pambayad sa'yo, para maghanap ka pa ng ibang pera, para ibigay ulit sa kanya, at ang akala mo ay kumikita ka ng kumikita. Yun pala, nagpapaikot lang siya ng pera at nagbubulsa siya ng ibang mga pera na yun. So ladies and gentlemen, yan po ang tinatawag na scam. If you talk about growing the money that you have, you need to understand how does money work. Paano palaguin ang isang pera sa isang investment? Kung pwede mong pakitain ng 5% ang pera mo sa isang kumpanya at alam mong kulang pa ang 5% doon sa inflation, maghahanap ka pa ng ibang kumpanya. Dadamihan mo, ida-diversify mo. Pwedeng 5% dito, 6% dyan, 7% dyan, 10% doon. Combined, dumami ang pera mo. Pero hindi po biglaan. Kailangan ng mahabang oras. Gusto mo ng mas malakihan na balik? Malaki din po ang risk. Gusto mo ng consistent ang pwedeng kitain ng pera mo? Kailangan mahaba ang oras mo. Ladies and gentlemen, this is how money works. You need to understand math. Dahil po, math does not lie. Math combined with time gives you the odds of making sure na may makukuha kang positibo na malaking kita. Kasi ho, mahaba ang oras akyat baba ang iyong investments, ang kitaan. Ibig sabihin po, pag kinumbine mo sa mahabang oras, cost average yan. So, dito po pumapasok yung ating pag-aaral. Ladies and gentlemen, ang sagot sa scam, financial literacy, financial education. Right? Back to you, Miss Cecilia.
All right, so thank you for that, Coach Ann. So back to our masugid na mga suki ng ating Kapihan Live. So hello to Ninfa Bernadette Villanueva and Loving Joy Obriano from IMG Needs Eileen again. And hello to Jam Paral. And from IMG Needs, late daw siya ng pasok, Coach. Mahirap daw ang may amo. Kaya need na niyang talaga ang IMG para maiwanan niya ang kanyang amo. Nagdrama ka pa talaga dito. Late ka pa rin. Hello to Pariente Gigi Tenorio, Albacino Dali. Mamati kita. Manood ka na. Yan na ba yung ibig sabihin yan? Mamati kita. From IMG Needs. And from Ces Ables, hello po. From Sheila Feria, Judy Eligoyo, Arlene Ventura de Castro, Rochelle Pascual, Rosel Pascual, Dishon Imelda Andaya, Hawaii, Aloha, Rachela R. Bourbon and Minda Pascual. So, dire-diretso po yung mga pangalan. So, hello po sa inyong lahat. And from Ces Ables, hello po ma'am sa inyo dyan. And happy watching po and learning sa ating Kapihan Live. And from Eileen, hello to Chris Kohina. And from Miss Modelo Marcos Cristina, hello to Dens Hugot. And Jaja M. Abilera, hello po sa inyo dyan. And from IMG News, hello Ma'am Rosalia Corpus Pantua. And happy watching to Julie Siwal Mendoza. Yan, nasa Hong Kong din po si Ma'am Julie Siwal. And good evening everyone watching from Hong Kong. From IMG Needs, Dai Villanueva, welcome here sa ating Kapihan Live. So happy learning and enjoy watching po. From Wenceslao Dinko, hello po sa inyo dyan from UK. So happy Kapihan po sa inyong lahat dyan sa UK. So that's all po, Coach, and back to you. All right, okay. So next naman ho natin pag-usapan ay ang ating pong tinatawag na X-curve, no? Ano ba si X-curve? So si X-curve po ay ang ating tinatawag na parang kabuuan ng ating buhay. Yan ho ang ating kinda the logic of it, no? So si X-curve po ay ito isa sa ating mga tinuturo na kung tayo ay pinag-uusapan ho natin ang ating mga payo, no, sa pangpinansyal, kailangan ho tingnan natin yung ating X-curve. Bawat isa sa atin. So si X-curve po ay tinatawag na may naka-X, no? Ka-X. Ibig sabihin po niyan ay yung ating pong dalawang linya na tayo ho ay kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, doon po tayo magbabase dyan sa X na yan. So for example, dito po sa X na ito. Magsimula tayo dito. So ang ibig sabihin po nito ay yung linyang ito po yung linya na tayo ho ay magpapalago ng pera, no? Yung linyang ito ay kailangan po nating magpalago ng atin hong mga iniipon or atin pong mga gagamiting pera for the rest of our lives. So habang ikaw ho ay nagtatrabaho, dapat nakakapag-ipon ka, no? Ngayon, nandito sa baba, eventually po, aakyat at aakyat at aakyat yan. Kung nag-iipon ka. Kung hindi ho lahat ay ginagastos mo, tuwing kumikita ka ng pera, nagtatabi ka, no? Na nakakapag-ipon ka, kaya paakyat ng paakyat ng paakyat yan. Pero, ang tanong po lagi natin, bakit nga ba hirap tayong magpaakyat ng ating ipon? Bakit nga ba napakahirap nating magpalago ng ating ipon? Bakit ho? Kasi may isang linya pa, no? Etong linya na ito ay ang ating pong tinatawag na responsibility line. Nagsisimula ho tayo sa napakataas na responsibilidad natin. Napakarami ho nating gastusin. So, kung ngayon, ito ang iyong ipon, halos walang ipon, minsan negatibo pa, ang ating pong responsibilidad lagpas ulo. No? Doon ka nagsimula eh. Nandito sa baba ang ipon, nandoon sa taas ang ating responsibilidad. So, ano ang dapat gawin? Dapat ho, pagpalitin natin. Ang ipon na nandito sa baba ay aakyat siya.
ang responsibilidad na nandito sa taas ay dapat bumaba ito. Kaya ho natin tinatawag na X-curve concept. Yung ipon, palaguin, ang responsibilidad, bawasan. No? Ladies and gentlemen, ang ating pong edad natin, ang ating pong God's timeline sa atin, ang ating edad, ay hindi po atras abante. Tayo ho, no, ay may isang linya na kada araw, kada linggo, kada buwan, patanda lang tayo ng patanda. Kung ang edad mo ngayon ay 20 anyos, no, halimbawa, 20 anyos ka na, abay hindi ho umaatras babante yan. Nasa isip mo, minsan, 20 anyos ka pa rin, pero nasa 40 ka na pala. No? Feeling mo lang na 20 ka, pero 40 ka na pala. So, hindi po yan atras-abante. Isip lang po ang umaatras-atras at umaabante-abante. So, ang sinasabi po natin dito, kung ang ating edad po, God's timeline to us, ay iisa lang po ang ating linya, dapat ho, magpakatotoo ka. No? Magpakatotoo ka. Nasaan ka na ba sa ating edad na yan? Ladies and gentlemen, tayo ho ay typical na nagsisimulang kumita ng pera in our 20s. Tayo ho ay typical na nagre-retiro in our 60s. Basically, you only have 40 years in your life na pwede kang kumita, aktibong kumita ng pera. From your 20s to your 60s. Yan ang typical. Pwede kang magtrabaho ng mas maaga sa 20. No? Bata ka pa, nagtatrabaho ka na. Pwede kang magtrabaho even beyond in your 70s, 80s. Pwede ka pa rin magtrabaho. Pero ang typical po natin na edad na tayo ay aktibo ay from your 20s to your 60s. So kung yun ho ang ating basihan, 40 years lang para meron tayo. 40 years lang pala na meron tayong panahon para magpalago ng ipon at magbawas ng gastusin. So doon ho tayo mag-focus. If you only have 40 years in your life, dapat ikaw mismo ang magsasabi kailan ko maaabot ang bawat isang pangarap ko. In my 20s, dapat makahanap ako ng trabaho. In my 30s, dapat medyo malaki na ang sweldo ko, maganda na ang trabaho ko. In my 40s, marami akong responsibilidad yan. Nagpapaaral ako ng mga anak ko, gusto kong magkaroon ng bahay, ng ganito. Marami akong responsibilidad. Ibig sabihin, karamihan sa kinikita ko, labas lang ng labas ng labas. Di ba? In my 50s, dapat ko. Ako naman, kasi malapit na ako magretiro. Tapos na kayo. Ako naman, sarili ko naman. So dapat, lalakihan ko na ang iipunin ko sa pag ako ay nagretiro na. In my 60s, pwede na ako mag-retire. So ladies and gentlemen, ano ang ginawa ko? Nagplano ako, di ba? Ako ang nagsabi. Ako ang magdidesisyon sa sarili kong goals. So sa loob po ng ating X-curve, sa ating edad, sa loob ng 40 anyos na yan na pwede akong kumita ng pera. Ladies and gentlemen, ako ho ang magsasabi kung ano ang gagawin ko sa aking kinikita na pera. Therefore, you need to understand paano magtrabaho si pera. Alam niyo po, ang ating mga gastusin, sabi natin, tipikal, lagpas ulo ang gastusin. Yan ang mga inako mo eh. Inako mong responsibilidad. Nandito ho ang ipon mo. Pero kung wala ka hong babaguhin, hindi ka magkakaroon ng X. Ang mangyayari po, tuloy-tuloy lang ang iyong mataas at madaming gastusin. Ang ipon mo, dahil tuloy-tuloy ang gastusin mo, ang ipon mo hindi aakyat, nandito din po sa baba. Hindi siya magkakaroon ng akyatan. Kasi ang pumapasok na pera, pareho pa rin naman, di ba? So, sa dami ng gastusin mo, tuloy-tuloy ka. Ano ka makakapagretiro? Andito sa baba ang ipon mo, nandito sa taas ang gastusin mo. So, importante po, bumaba ang gastusin, umakyat ang ipon. Ang ating pong gastusin, permanente. Kailangan mo kumain, kailangan mo natirahan, pananamit,
Mga gamot, di ba? Ang ating pong healthcare, kailangan natin yan. Kahit po ikaw ay tumanda na, kahit ikaw ay nagretiro na, kailangan mo pa rin kumain, kailangan mo ng tirahan, kailangan mo ng panggamutan, sana konti na lang ang utang mo. Pero kailan ho lumalabas ang mga sakit-sakit natin? Di ba pag tayo tumatanda na? So ang importante po, maisip mo na you only have 40 years in your life to make sure that you have enough ipon. So kailangan bawasan ang ating gastusin. Karamihan ho sa atin, kung saang malapit na magretiro, nangarap pa. Ako ay mangungutang ng malaki para paayos ko ng malaki ang bahay ko. May mansyon ako. Mangungutang para magkaroon ng mansyon. Paano ka ho makakapagretiro niyan kung napakalaki ng utang mo? Malapit nang magretiro, magpapaaral pa ho ng apo sa tuhod. Lahat inangkin na, lahat ng responsibilidad. Paano makakapagretiro? Turuan niyo po ang mga anak ninyo na matutong tumayo sa sarili nila dahil kailangan mo rin na proteksyonan ng sarili mo. Dahil pag ikaw ay wala ng ipon, sigurado ka bang aalagaan ka ng mga tinulungan mo? Yun po ang ating dapat isipin. Kailangan ikaw mismo ang gagawa niyan ng paraan. Ladies and gentlemen, that is the X-curve concept. You need to understand na ang iyong edad ay hindi po atras-abante. Ang edad mo, patanda ng patanda ka lang. So you need to set forth what you want to happen in a specific amount of time, in a specific goal, in my 20s, in my 30s, in my 40s, 50s, 60s. Ano ang dapat na gawin ko? Ano ang magagawa ko? Ano ang aking goal? Ibig sabihin po, magkakaiba ang ating pangangailangan. Magkakaiba ang ating pong goals. So kung ano ang nararapat sa iyo, ay pwede pong magkaiba sa aking kailangan. So hindi po pwede na pare-pareho ang ating yung tinatawag na solusyon. Hindi ho natin pwedeng sabihin na, may narinig ako sa YouTube, may napanood ako sa YouTube, dapat daw ako mag-invest ng ganito, dapat mag-invest sa ganyan, dapat mag-real estate, dapat mag-ganito. Oo, lahat tayo gustong magkaroon ng business, gustong mag-invest. Ang tanong, ready ka na ba? Ang tanong, saan ka na ba sa X-curve mo? Ano na ba ang naibawas mo? Paano kung napakarami mong utang, napakalaki ng interest ng utang mo? Mag-i-invest ka, pero mas malaki pa pala ang interest ng utang mo kesa doon sa kikitain ng investment mo. So kailangan pag-aralan mo muna. Ladies and gentlemen, this is what IMG is about. It is to make sure that you understand exactly what you need to do. It is not to sell you a product that you don't need. It is not to advise you of what I am doing, dapat gawin mo rin. Magkaiba po siguro ang ating goals. Magkaiba edad natin Magkaiba ho ang ating sitwasyon. So para sa akin, kung ako ang advisor mo, aalamin ko muna, paano mo ba ginagastos ang pera mo? Alamin ko muna, ano ba ang goals mo? Gaano pa ba kahaba ang meron kang oras? Para masabi ko sa iyo kung ano ang tamang payo para sa pang-pinansyal mo. Alright, so back to you, Miss Maria Cecilia. All right, so greetings muna tayo, Coach, and then I have a question later, no? And from Rita Balanday, hello, Kapihan, happy Kapihan, everyone. Hi po, Coach, and watching from Macau. And from Gladys Santiago, hello to have Joy Ramos Langaman, Elista Benji Dicina Santiago, Jennifer Siagan, Nathaniel Aris Dizon, Dainalyn Andaya, Oba Cheryl, and Alfero Cabelisa from Gladys Santiago. And from IMG Needs, happy learning with you both, Coach. And from Rosalinda Mabini, hello to May. And from Irene Aguilar, watching from Abu Dhabi, UAE. And hello to Lorna Munoz from Hong Kong. And from Alit Ilaw, hello, watching from Bulacan.
And hello to Miss Ninfa Bakuli. She is watching us now. Hello, Ma'am Ninfa. Good morning po sa inyo dyan. And from Modelo Marcos Cristina, hello to Connie Marie. And from Rosalinda Mabini, hello to Elsie Asuncion. Madeline Mate Asuncion Kafirma Fe. And to Modelo Marcos Cristina, hello to Elizabeth Rodrigo. And from Rosalinda Mabini again, hello to May May. Hello May May. Sino ba si May May? Hello to Rosalinda Mabini. Nagbigay ng star. Ano ba yung star na yan? Napakalaki naman yata ng star na yan. Hello to Irene Mojica Marcos. And from Gladys Santiago, hello to Meb Gasamul and Jenny Martin. Hello to I am Gileo Mariposque Gerodias watching from KSA. Hello po dyan sa KSA. From Wilma Buado Galinato, hello to Sas Adluc. And from Irene Aguilar, yes, agree na naman sa sayo, Coach. Tama po. And from Gladys Santiago, hello to Marjorie Galuso Torres and Roger A. Francisco, Rosita Abalos Meneses, Stephanie Decina Coliseo, Apple Esperancilla, John Morris Gakusan, and Cha Gakusan, and Herminia Kaluwagan, Zemira Pedroso Feria, hello po from Gladys Santiago. And hello to Wing Juarez Bergantinos, hello ma'am. Hello Sir Michael C. He is watching now from Taiwan. And hello to Cheryl Calixto Menor, Melanie Samaniego Nave, and Auntie Rodolfo Ginang. Hello po sa inyo. Try to watch daw from Lita Balanday. And hello to Dennis Faner from Modelo Marcos Cristina. And from Girly Kabling Dumagtoy, good evening po from Quezon City. And from Christina again, hello Sir Mark Anthony M. Merza. Hello, hello Park Dance Hugot from Modelo Marcos Cristina. So yan po ang ating mga greetings. So back to our topic, Coach, medyo pagdating sa X-curve, ang lagi ko kasi dyan, ang lagi kong nakikita dyan, especially dito po sa amin sa Hong Kong. Totoo yun lahat nung sinabi mo kanina about doon sa X-curve natin, bakit nahirapan silang mag-ipon, and nasaan na ba sila ngayon? No, sa doon sa part ng may naipon ba sila, tumanda na ba sila dito, gaano na ba katagal silang nagtrabaho, and yan talaga yung medyo masakit na katotohanan kasi napakaraming OFW dito na beyond doon na sa retirement age talaga nila, nandito pa rin. And yun ang question doon, katulad nung mga nandun na sa 50s and marami na rin talaga na 60s na nandito pa rin sila. More than 30 years na silang nagwo-work. And kanina nga lang sa office, meron kaming nakausap doon, 28 years na siya dito. And yung isang kaibigan daw niya, 32. And very proud sila. Pero para sa akin, sa party natin, ang sakit marinig na nandito pa rin sila. And nandoon sila sa loob ng opisina and hindi pa rin sila nag-start nung ating tinuturo natin. Wala pa rin sa kanilang plano no, na ganun yung simulan. And meron naman isa na, yun, tama, kapag kulang talaga sa learning, nai-scam talaga tayo. And marami sa atin na nandito na kasama natin na nabago na talaga yung mindset nila dahil nga na-scam na sila before. So at isa kami dyan, no? Kaya ngayon yung advocacy talaga natin, yung mission talaga natin na mag-deliver sa maraming Pilipino is matuto sila. Ayun nga lang, ang medyo masakit sa party natin, lalo na tayo, alam na natin yung talagang kailangan nating simulan. Hindi pa rin sila nagsisimula. And yung advice na pwede nating maibigay sa kanila, especially dun sa malapit na talaga sa age ng 60s. And meron tayong 60 plus na, saan ba talaga sila pwede pang magsimula? And kasi yung iba, hindi ko na kailangan niya kasi nandun na nga ako sa edad na nasa senior na eh.
Actually, kanina isa yan sa sagot nung isang nakausap namin. And saan ba daw sila magsisimula? Eh, hindi na nga sila pwedeng makover ng ating mga HMOs natin. But still, kailangan pa rin kasi natin sila na madala dun sa mission na ginagawa natin. Yung the best advice na saan sila pa pwedeng magsimula. Kasi nandun na sila eh, nag-move na yung curve nila, di ba? Hindi na nag-meet, nag-move pa doon sa right, nandun na sila sa matanda. Yes, yun na. Ano yung pwede nating mas magandang advice na ibigay sa kanila para at least makahabol at makapagsimula pa rin sila. Very good question, no? And a very good point. No? So, ang akin pong sagot sa ating mga seniors, akin pong sagot sa ating mga naghahabol na, kumbaga sana naghahabol na tayo ng ating mga oras. No? The reality is, ang ating pong insurances can help us. No? But not all are insurable. Hindi lang naman po seniors ang hindi insurable eh. Minsan, pag tayo ay nagkaroon ng mga sakit na, nagiging uninsurable na tayo. No? Hindi na ho tayo pwedeng kumuha ng pag sinabi mo kasi ng insurance, tinatransfer mo po yung risk. No? Tinatransfer mo sa kumpanya yung risk. Ang kapalit, yung binabayad mo. No? So, pag may mga nakakausap po ako doon na tinatawag kong uninsurable na mga kababayan natin, ang lagi ko pong sagot ay, doon ka ho magsimula, paano mo ginagastos sa pera? No matter what. It boils down to understanding how you spend your money. Ang example mo kanina ay yung nandyan sa opisina, nandyan na sila. No? Proud pa sila that they have been working all these years. Ibig sabihin, they are proud that they can work. Not that they are proud that they have been in Hong Kong working whatever it is that they do. No? They are proud that they were able to work all these years. Kaya sila proud na sinasabi sa'yo. So, ang sagot ko po doon, pag yun ang sinabi sa akin, tingnan natin, paano mo ginastos ang lahat ng kinita mo? Kasi 28 years ka na, 32 years ka nang nagtrabaho. So alamin natin, napakagaling mo namang magtrabaho, napakagaling naman ng kakayahan mong magtrabaho, na kinaya mo ganong kahabang oras. No? So, nasaan na ang kinita mo? Yun ang dapat na sagot ko. Nasaan na ang iyong mga dapat nating ipagmalaki na kinita mo? Imaginein mo, 28 years kang nagtrabaho, napakaraming kontrata nun. Di ba? Ilang beses kang bayad, pirma ka lang ng pirma ng kontrata ulit para i-renew ang kontrata mo. Siguro, ganun na kalaki ang naipon mo. Yan ho ang dapat nasagot ko lagi sa'yo. Bakit? Kasi alam ko naman ho, hindi pa ganun kalaki ang naipon mo, kaya ka nga renew ng renew eh. Kasi hindi ka nakakapag-ipon. Ladies and gentlemen, ang ginagawa natin dito sa IMG ay para mapalitan ang pag-iisip mo ukol sa nakasanayan mo. Yung ating habits natin. No? Yan ang nakasanayan mo eh. So, para magising ka, kailangan palitan ko ang nakasanayan mo. So, para makinig ka sa akin, dapat sampal-sampalin kita. Diba? Para magising ka sa katotohanan. Magaling kang kumita. Oo. Pero nasaan na ang kinita mo? Sana napunta. Kasi kung lahat ng kinita mo, all that 28 years ay naipon mo, hindi ka na pipirma ulit? Hindi ka na magtatagal? Ang sasabihin mo sa akin, kasi 32 years na akong nandito, hindi ko na kailangan pa na magtrabaho ulit. Kasi ganito na kalaki ang naipon ko. Pero bakit kailangan kong pumirma ulit?
Kasi kulang pa. Hindi ko kayang walang trabaho dahil lahat nakaasa sa akin eh. So paano ko sasabihin sa kanya? Ang pag-uusapan natin, paano mo ba ginagastos ang pera mo? Nasaan na ba ang lahat ng naipon mo? Computing natin, magkano sweldo mo kada buwan? Magkano sweldo mo pag minultiply natin ng 12 months? Magkano sweldo mo sa loob ng 28 years? Magkano ang naging sweldo mo sa loob ng 32 years? And then, kukuha ako ng pentel pen, ilalagay ko sa malaking bond paper. Wow! Kumita ka na ng milyon-milyon! Ang galing mo naman! Nasaan na ang milyon-milyon mo? Panigurado ako, mapapaisip yan. Panigurado ko, titingin sa'yo yan at medyo magigising na siya sa katotohanan. Wala tayo dito para bentahan ka kung hindi mo kailangan. Wala tayo dito para pag-usapan ang lahat ng pagkakamali mo kung hindi mo kailangang alamin. Ang problema, hindi lahat ng solusyon ay pwede ka pa. So ano ang dapat mong gawin? Focus tayo doon sa responsibilidad na wag mo nang akuin. Focus tayo doon sa mga sinusustentuhan mo na hindi na dapat. Kasi ang dapat na sustentuhan mo, sarili mo na. Dahil wala kang naipon eh. 28 years kang nagtrabaho, 32 years kang nagtrabaho, wala ka pa rin ipon o kaya kulang pa rin ang ipon mo. May mansyon ka, may bahay ka, bakit nandito ka? May mga napaaral ka, bakit hindi sila ang magtrabaho? May mga sinustentuhan ka, bakit hindi sila ang magsustento sa sarili na nila? Bakit nandyan ka pa rin? Bakit ikaw pa rin ang sumasagot sa lahat ng luho nila? Ladies and gentlemen, kailangan mong magpakatotoo sa taong medyo hindi pa totoo ang nasa isip niya. Kailangan mong sampal-sampalin yung taong yan para magising siya. Hindi ka na hubata, hindi ka na ka-insurable eh. So anong gagawin mo? Ano ang solusyon mo ngayon? Maglista tayo. Financial check-up. Nung nagising ka na, eto pala ang lahat ng inako mong responsibilidad. Kung may utang ka pa, eto pala lahat ng interes ng utang mo. Eto lang ang sweldo mo. Talagang hindi ka makakaalis sa Hong Kong kung itutuloy mo pa rin ang listahan na yan. Imaginein mo, kumita ka na ng milyon-milyon, wala ka man lang masabing mahuhugot mo ngayon para hindi ka na magtrabaho ulit. So, dapat palitan mo. Tuwing may papasok ngayong pera, kailangan i-prioridad natin na meron kang proteksyon kung insurable ka. Kung hindi na, i-prioridad natin bayaran na utang mo. Bawasan ang mga responsibilidad mo. Pagsabihan ang mga anak mo, magiging kuripot ka na ngayon. Bakit? Kasi ikaw lang ang aasahan ng sarili mo eh. Wala nang iba. Panahon na para sarili mo naman. Hindi lahat ng pumapasok na pera ay dapat ginagastos. Hindi mo karapatan yan. Pag may pumasok na pera, 10% kay Lord, 20% sa ating savings and retirement, 70% lang ang karapatan mong gastusin. Pero kung ikaw ay naghahabol na, dapat pag pumasok ang pera, 10% para kay Lord, 70% ang itatabi mo para sa sarili mo at 20% lang ang para sa mga gastusin mo. Dapat ipagpalit mo na yan. So dapat mapilitan ka ngayon sabihin sa mga sinustentuhan mo dati, 20% na lang ibibigay ko sa inyo, pagkasyahin nyo yan. Kasi ang 70%, ang gagawin ko, magtatabi na ako ng emergency fund ko. Maglalagay na ako ng aking investment doon sa konserbatibo. Hindi na ako po pwede doon sa mga agresibong investment, pero
Ito ang aking gagawin na ngayon. Magsisimula sa akin kasi wala namang ibang magagawa sa akin ito. Hindi na ako insurable eh. So we give them the options, but it always starts with financial check-up. And then, medyo naghahabol ka na, di ba? So alam na natin. Medyo hindi na balanse kung gagawin mo ang blueprint natin. So, anong solusyon? Gawin mong chismosa ang kaharap mo. Gawin mong IMG ang kaharap mo. Dahil kung iyan ho ay may edad na, marami hong kilala yan. Ibig sabihin, maichichismis niya sa iba. Ang pagkakamali ko, wag nyo nang ulitin. Ang pagkakamali ko na 28 years akong nagtrabaho, hanggang ngayon wala akong ipon, kayong mga bata, makinig kayo sa akin. So dahil magiging chismosa siya, dahil siya na ngayon ang personal na nagkikwento sa iba, pwede siyang kumita ng extra. Yung extra ang kikitain niya, dahil sa pagiging chismosa niya, yan ho ay idadagdag niya sa kanyang paghahabol para dumami, para makaalis na siya sa Hong Kong. Ladies and gentlemen, it is the truth. It is the only solution that we can do, especially for the uninsurable people. Unfortunately, ang ating pong insurance depends on our age as well. Depends on our insurability kung ikaw ay healthy pa, no? Kung ikaw ay medyo sasabihin ni Lord na hindi ka pa amoy lupa, yun lang, ikaw lang ma-insure ka kung hindi ka pa amoy lupa. Kung amoy lupa ka na, maligo ka ng ilang beses, no? Para hindi ka mag-amoy lupa. Yun lang ang solusyon doon. Alright, back to you, Cecilia. Ay, nako. Sobrang klaro ano yung answer sa lahat ng sa tanong natin about sa mga umiidad na nating mga kababayan dito, sa lahat ng ating viewers na nandito sa Hong Kong and international. So napakaganda po yung in-explain ni Coach doon sa ating tanong, at very encouraging, very educational at sobrang clear na pwede po natin lahat yan magamit para sa kung paano natin i-approach and sagutin yung ganitong klase ng ating mga client, no? So thank you for that, no, Coach Ann. And back to our mga masusugid, no, hanggang ngayon ay hindi bumibitaw sa ating discussion, sa ating talakayan ngayong gabi. Hello to Jennifer Almuete Madaya. Good evening po sa lahat watching from Singapore. And hello to Ma'am Michelle Cortez is watching with us, and from Wing Guares Bargantinos. Good evening, Coach Ann and Ma'am Maria Cecilia, live watching from Hong Kong. Thank you po sa mga learning at motivation. God bless po. God bless din po, Ma'am Wing. And hello to Ma'am Mary Ann Guadines. She is also watching with us. And from Ma'am Mary Ann Guadines, good evening, coaches, Coach Ann and Maria Cecilia, and viewers all over the world. And from Jennifer Almuete Madaya, good evening po, Ma'am Coach Ann and Ma'am Coach Maria Cecilia. God bless po. And hello to Katuray Malunggay from Gladys Santiago. Gulay na gulay ang dating. Hello to Bet Abain sa Vinguaras Bergantinos. Hello po sa inyo. And from Modelo Marcos Cristina, hello to hello to Rose Hudtuan and Risa Toledo. And to Kang de Lima, Adel LM Adila Balane. Ayan, from Irene Aguilar, amoy lupa daw talaga ako. Amoy lupa, ibig sabihin ay batang-bata pa. Hello to, yes, inspiring advice, Coach. Talaga naman po. And baunin natin lahat yung mga diniscuss ni Coach about sa ating last question, and very informative talaga yun. And that's all, Coach, and back to you. All right. So yung ating pong kadugtong doon, no? So, ito ho ang ating karamihan na
kadugtong sa ating mga I'm gonna say amoy lupa, but I'm gonna say sa ating mga uninsurable, no, na mga kliyente. Ang ating pong kadugtong doon ay marami ho tayong maririnig nito. Because there's a lot of my clients that are somewhat kinda medyo naghahabol na nga. No? So marami ho silang mga pamilya. Marami ho silang mga pamilyang magagalit sa kanila. Kasi nasanay na umaasa lang sa kanila. Tapos ngayon, hihinto o babawasan ang sustento. Diba? So, ang gusto ng mga magulang na ito, maturuan ng mga pamilya nila. Mga anak nila, pamangkin, all of that. Lahat naman tayo gusto nating ipasa sa ating mga mahal sa buhay kung ano ang ating natutunan na maganda na makakatulong sa kanila. Na mababago ang kanilang mga buhay. Siyempre, gusto natin na ibahagi sa kanila. The thing is, that is not easy. No? I'm gonna be honest with you. Your family will think na ikaw ay nasa scam. Bakit? Kasi ang unang lalabas sa bibig mo ay meron kang mga investments, kaya ikaw ay babawasan mo ang iyong padala sa kanila. So ang unang nasa isip nila, ano na naman kayang networking o scam ang papasukin ng nanay ko, ng tatay ko, ng kung sino mang mahal nila sa buhay na nagsusustento sa kanila. Ladies and gentlemen, wag ho kayong madi-discourage because you will always have that reaction. In our families, no, typically, yan ho ang reaction nila. Lalo na kung tayo po ay tumanda na meron tayong nakasanayan, ibig sabihin, ang mga pamilya mong nagmana sa'yo, kung ano ang nakasanayan mo, yun din po ang kanilang makakasanayan. Tapos ngayong kung ano na ang nakasanayan nila, bigla mong babaguhin, siyempre ho, magda-doubt yan. Siyempre ho, hindi maniniwala yan. Kaagad. No? So, para po sa akin, let someone else talk to them. Let someone else teach them. It should not come from you. Very, very good advice is take them to our trainings, take them to our conventions, take them to our workshops. Because someone else will teach them. They will be very negative in the beginning, but you will have to find a way to make them go, to make them listen. Or, sabihin mo, hindi ko ibibigay ang sustento ninyo kung hindi kayo makikinig. Tingnan natin, makikinig yan. Tingnan natin, mag-a-attend yan. Kasi sa'yo nang galing, yung ultimatum sa'yo nang galing eh. Bibigyan ko kayo ng sustento, pero kailangan pag-aralan nyo at makinig kayo dito sa taong mag-e-explain sa inyo. Ladies and gentlemen, you have to put your foot down. Ikaw ang nagsustento sa kanila eh. Yun ho ang kapalit na kailangan mong ipilit sa kanila. Because you cannot just tell them, ihihinto ko ang aking sustento na wala akong eksplanasyon kung bakit. Pero dahil hindi sila makikinig sa'yo, dapat po may ibang mag-e-explain. Para naman doon sa ating mga pamilyang tatanggap. Malamang po, kahit ano ang explain sa'yo, ay hindi ka pa rin makikinig. Nandun ka lang kasi may ultimatum ka. No? Nandun ka lang, medyo physical na nandoon ka, pero ang tenga mo nasa iba, ang isip mo nasa iba. Pero kung paulit-ulit po nagagawin sa'yo ito ng iyong nanay o tatay o kung sino man ang pumilit sa'yong magpunta ka doon, eventually para lang hong commercial yan. Kahit ayaw mong gustong panoorin, pakinggan, papasok at papasok at papasok sa isip mo pa konti-konti. Kaya po dapat huwag tayong hihinto sa atin pong pagsubok, no? Na i-invite natin sila nang i-invite. But of course, it still has to start with you. Ikaw ang nanay, ikaw ang breadwinner, kailangan po matuto si pamilya. Kailangan po huwag nang maulit sa pamilya mo ang nagawa mong pagkakamali.
It will always be that way. Kaya nga po ang sinasabi ko lagi dyan, gawin mo ang business na ito. No? Gawin mo po ang business ni IMG. Alam niyo po, nung nagsimula din ako dito, hindi ho ako ang nag-explain sa pamilya ko. Hindi ho ako ang nagkumbinsi sa pamilya ko. Iba po ang nagkumbinsi sa pamilya ko. Kahit ngayon po na alam ko kung paano mag-present, kahit tulog ako, pwede ako sumagot ng tanong. Pero pagdating po sa pamilya ko, iba ang magsasalita sa kanila. Bakit? Kasi hindi sila maniniwala sa akin eh. Pamilya mo yan eh, kilala ka nila. No? So ang kailangan ho, dapat may ibang magpe-present sa kanila. And make sure that you succeed in IMG. Make sure that you do well in IMG. Dahil pag nakita nila na kumikita ka na ng pera at nababago na ang buhay mo, saka lang po yan, magsisimulang makinig sa'yo. Unfortunately, it is the reality. But the thing is, it is a reality na magsisimula sa'yo. It is the reality na ikaw muna baguhin mo ang sarili mo para makita nila. Totoo pala sinasabi niya kasi nagbabago ang buhay niya eh. Ladies and gentlemen, sinasabi ko po ito because yan ho ang nangyayari sa atin. Hindi ho ako basta magbibigay lang ng advice na ganito ang gawin mo and then mahihirapan siya, hindi pa rin niya itutuloy. Di ba? Buti na ho na yung maintindihan mo na mahirap magsimula. But just be consistent. Be consistent. Gawin mo po ang business with us. Maging chismosa ka lang kasi napakadali po mag-chismis. Huwag lang yung chismis ng buhay ng may buhay. No? Maging chismosa at chismoso ho kayo doon sa mga natutunan mo. Yun ho ang i-chismis natin. Kasi marami ho tayong matutunan at matutulungan ng mga tao. Right? So, I hope po na marami tayong medyo napulot ngayon. No? It is the basic knowledge that we teach. It is the concept that we teach. It is the secret that we teach to everyone. And because we were out of the live natin, Kapihan Live, for about a month, no? 2 weeks before the convention and 2 weeks after, kailangan ho nating magsimula doon sa basics natin. Unfortunately, today, ang ating pong technical problem is the link. No? But after this live, you can still share the replay. No? And hopefully, we can get back without any technical problem next Sunday. No? Tuloy-tuloy po tayo. And yung ating pong Kapihan Live Crumbs will continue from tomorrow, no, all the way to the weekend. No? So Kapihan Live Crumbs po natin is at 7 o'clock in the morning in the Philippines and 7 p.m. here in East Coast. And of course, just adjust po sa kung saan man kayo nanonood. But it will always be a short crumbs or short na lessons about 5 to 8 minutes every single day na live video that you can ask questions or you can just ask your questions sa ating pong mga comments and I will answer them. All right? So, maraming salamat po sa ating mga oras na nandiyan po kayo nakikinig, no? And again, share ang ating pong link, share ang ating page, like and follow Kapihan Live. And we will see you guys back here again next week. And maraming salamat, Maria Cecilia, for joining me this week. And hopefully next week, meron din na naman tayong panibagong co-host, no? Until that Miss Kate comes back. All right. So, Maria Cecilia. All right. So, thank you, Coach Ann. Thank you po sa lahat ng nasa ating Kapihan Live ngayon na nagstay at sana nga po ay marami po tayong natutunan kasi ako po ay marami talaga ding natutunan ngayong gabi. And thank you again for having me Kapihan Live. So salamat at nagbakasyon ng aking mga boss kaya nandito po ako ngayon again. Sana lagi silang nasa bakasyon tuwing linggo. Ganon. Ibig sabihin gusto lagi nasa Kapihan Live. So next week po siguro ay si Miss Rochelle ay available na para makasama naman natin siya dito sa Kapihan. And thank you, Coach Ann. And thank you po sa lahat. And happy weekend po sa ating lahat. And God bless po. See you again next week po sa ating Kapihan Live. All right. Thank you so much. No? Thank you sa oras mo, Maria Cecilia. And for all of you, we'll see you guys back here again next week. If Miss Rochelle will be able to do it, siya po ang ating leader na nasa Guam. No? And I want everyone to